dating boss ng Itbulaga Mr. Tony Tubiera, at dalawa pang dating The Bark Ads shinout out sa Itbulaga. Clones Grand Winner, Jean Jordan Abina, may mensahe sa Itbulaga. Itbulaga may special announcement at pasabog sa Sabado, January 10. Talaga namang may aabangan na naman tayo sa Itbulaga, na paniguradong magiging masaya na naman ito, nakaabang-abang na nga, dahil ito nga ay ang mangyayaring Grand Finals o Championship ng Gimme 5 laro ng mga working Pinoy henyo sa Itbulaga, na mangyayari na nga sa darating na Sabado, January 10, 2026. Na paniguradong magiging masaya at maganda na naman ang laban dito, dahil ngayong qualifying round pa nga lang ng Gimme 5 laro ng mga working Pinoy henyo, ay talaga namang maganda ang mga pinapakita ng mga ito, mabilis at lahat ay nakakasagot. Sa katunayan nga, ay noong Martes January 6, 2026, ay napanood na nga ang pa-teaser ng Itbulaga para dito, na kung saan nga ay nakasama dito si Aling Vicky, na naging mukha na nga ng segment na working Pinoy henyo ng Itbulaga, bilang isang AI The Bark Ads. Na ayon nga kay Aling Vicky, ay sa Sabado January 10, 2026, ay isang special working Pinoy henyo day, at syempre, ang mananalo nga dito o mangunguna sa pagiging henyo, ay mananalo nga ng 200,000 pesos. Plus may more surprises pa nga na dapat nating abangan. Hindi lang yan, dahil isa pa nga sa mga inaabangan ng marami, ay kung may mangyayari ulit na Bulagaan University sa Sabado January 10, 2026, gaya nga ng nangyari noong unang Sabado ng taon January 3, 2026. Na isa din nga sa inaabangan ng mga netizens, dahil talaga namang maraming ang pinasaya ng pagbabalik nito sa Itbulaga. Na pwede din namang sa susunod na Sabado din naman mapanood, dahil sa January 10 nga ay isang special working Pinoy henyo day, o ang championship ng Gimme 5 laro ng mga working Pinoy henyo. Pero, dagdag pa nga dyan ang announcement ni Bossing Vic Soto ngayong Miyerkules January 7, na kung saan ay maagang announcement nga para sa Lenten Special ngayong 2026, pero may special announcement pa ngang dapat abangan sa Itbulaga, na malalaman nga natin sa Sabado. Samantala, isang mensahe naman nga ng pasasalamat ang pinaabot ng Grand Winner ng Clones na si Jean Jordan sa Itbulaga, na inalala nga ang naging journey nito sa The Clones ng Itbulaga. Na talaga namang isa nga sa mga segments ng Itbulaga, na hindi lang nag-viral sa Pilipinas, kundi maging sa abroad, dahil nga sa husay ng lahat ng mga clones na sumali dito. Na hindi nga lang siya nagpasalamat sa Itbulaga, kundi maging sa magandang mga music ni Karen Carpenter. Na kung saan, ay mababasa nga dito na, January 3, it's been a year since I joined the Clones. Ang bilis ng panahon, what a roller coaster ride it has been. I'm deeply grateful to Itbulaga for giving me the opportunity to perform on their stage as Karen Carpenter. Imagine this, January 2, 11 p.m., I received a call asking me to perform the very next day. I tried to sleep early so I'd have enough energy to give my best, but it wasn't easy. Halo-halo ang emotions ko. My heart was racing, knowing it would be my very first time performing on the Itbulaga stage. I never expected that performance to turn out the way it did, 5.1 million views on YouTube. And the journey didn't stop there. The love and support continued through the semi-finals, free grand finals, and the grand concert itself. Winning the title of the Clones filled my heart with so much joy. Welcome back mga ka-highlights.
Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. The journey, however, was a rough road for me. I experienced rejections, defeats, and bullying, but I never stopped pursuing my dream. I never expected the recognition from people, and now, whenever they see me, they call me Karen. That alone makes my heart so happy. It was the plot twist I didn't see coming, but one I've been working so hard for last 2025, and I will continue to work even harder to pursue my lifelong dream. Thank you Itbulaga, for everything. Your stage will always be one of the best stages I've ever performed on. And to Karen Carpenter, thank you for the beautiful music you and your brother created. Your songs helped shape my childhood and mend the heartaches I went through. This journey is, and will always be, an honor. God is good all the time. Matatandaang, magkasama sa mga naging nominado noon si Ruel Carino at Jin Jordan sa 38th Aliw Awards para sa Best New Male Artist, na kung saan ay nakuha nga ito ni Ruel noong December 15, 2025, o si Ruel nga ang kinilala bilang Best New Male Artist sa Aliw Awards. Na matatandaang isa din naman nga si Jin Jordan Abina, sa mga clones na bumati noon kay Ruel, nang pinost ng Itbulaga ang pagbati nito noon kay Ruel sa kanilang FB. Na napag-usapan na rin nga natin noon. Samantala, dalawang dating The Bark ads naman nga ang shinout out ng mga The Bark ads sa Itbulaga, na nangyari nga noong January 1, 2026 sa sugod bahay ng Itbulaga. Nag-umpisa nga yan, nang tanungin nga ni Mayor Jose Siwali, kung sino daw ang kamukha nito o ginagaya daw nitong artista, na kung saan nga, ay sinabi nga dito ni Wally na si Tony Stark, o si Iron Man daw ang ginagaya o kamukha nito, dahil nga sa bigote at balbas nito. Na sinundan naman nga ito ni Paulo, na kung saan ay sinabi naman nga nito na ang kamukha naman daw nito ay Tony din ang pangalan, pero ibang Tony, na si Tony Rose Gaida naman, na matatanda ang dating The Bark ads host ng Itbulaga. O mula nga noong 1996 hanggang 2014. Na kung saan ay shinout out na nga dito ni Paulo si Tony Rose. Pero, nang si Mayor Jose na nga ang matanong ni Paulo dito, ay mabilis ngang sinagot dito ni Mayor Jose na si Tony Tubiera, o mas kilala nga bilang Mr. T sa mga The Bark ads. Na syempre, ay shinout out din nga ito ng mga The Bark ads sa barangay. Matatandaang, noong November 24, 2025 nga lang, ay matatandaang nagkita-kita nga ang ilang mga The Bark ads kasama si Mr. T, ganoon na rin nga si Bossing Vic Soto at si Tito Sen. Na napag-usapan na rin natin noon. Na matatandaang noong November 21, 2025 naman, ay pinag-usapan naman dito ni Bossing at Boss Joey si Jimmy Santos, at shinout out din noon, sa segment naman na Clones Open. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?